Mga ka-5-9 and have a blessed day po sa ating lahat. So, ang ating pong topic ngayon is about po dun sa mga violation na nagawa ng ating mga security personnel. Ngayon, pag may violation po tayo na pinapagawa, na nagawa, ngayon, pagagawain tayo ng ating officer o ng agency, una sa officer muna kasi based tayo dun sa detachment. Kasi most, tandaan po natin mga security personnel na ang ating trabaho talaga nakadepende sa detachment po natin. Ang agency, sila lang yung tatayong tagapamagitan between sa security personnel and sa security officer kung sino yung gumawa nung nagpa-report or nagbigay ng violation. Ngayon, syempre si officer, pag-explaining tayo niya, that's the mandatos. At tayong mga officer, syempre, dapat duman tayo sa due process. Huwag naman yung ura-urada pa-reportin agad unless merong mga agenda ang agency at yung detachment kung ano yung gagawin. Kasi hindi naman masasabi na sobrang laki ng magiging policy talaga nila. Kailangan si officer din, we have coordinated din sa mga staff ng agencies, including sa inspector, sa operation manager, hanggang doon sa taas, para maging fair yung magiging gagawing pagbibigay ng punishment or ng sanction ng detachment commander. Ngayon, kapag pinagawa tayo ng explain or mag-explain ka, explanation report, ang gagawin nito mga security personnel, hindi mag-explain. Kasi ang iniisip agad nila, mali na sila. Tinanggap nila yung ibigay na sanction ng officer. Yung parang yun nasa isip eh. Pero tandaan natin mga ka-5-9, hindi po ganoon. Ang kaya tayo pinapag-explain, uulitin ko palagi, kasi ang daming naming misinterpret ito. Naging way tuloy para matanggal sa trabaho, mawala ng duty, kasi hindi naiisip. Especially yung mga hindi trainable na mga security personnel. Yung talagang, sabi nga, pangit pakinggan, yung term mga talahib na security guard. Masakit pakinggan po, pero realidad po. Kaya nga dapat, kung tayo hindi nag-undergo sa mga training, sa mga basic, dapat po aralin natin doon sa trabaho. Huwag tayong kung may license na, ang angas na, kaya pag mag-apply sa lahat ng agency, ganyan. Yan po yung nasa mentalidad nila eh. Kaya ang dali-dali nilang umalis sa detachment. Pero hindi nila alam, hindi pa sila ganong kahinog, kung baga sa isang prutas, sa isang bunga, hindi ka pahinog. Marami ka pang dadaan ng panahon para mahinog at tuluyang maging magustuhan ng isang consumer. Di ba ganun din ang prutas eh? Kapag ikaw na bunga, nahinog ka sa pilit, walang lasa yan, hindi masarap. Di po ba? So ganun din tayong mga tao. Yung skill natin, kapag hindi pa full blown yan, hindi mo pa po pwedeng gamitin yan para makalipat ka. Baka yun yung worst, hindi ka matanggap hanggang sa mawalan ka ng trabaho. Kailangan mag-grow tayo. Ngayon, dun sa explanation, ano ba itong explanation na ito? Ba't kailangan pa siya pag-explain? Kaya nga, from the word explanation, explain, ipapaliwanag mo yung side mo. Hindi ibig sabihin na, talagang tinanggap mo na yung mali. Talagang violator ka na, hindi po doon. Kasi alam niyo ito yung susi, yung explanation na to, para makita ano ba yung nangyari, bakit mo nagawa to. Kasi hindi alam namin mga officer yan eh. Hindi alam din ng agency, hindi alam ng management. Ano yung reason mo? Kasi halimbawa, hindi ka pumasok sa oras ng duty mo. That is a rule na yan. Di po ba? Absent without official leave. Ngayon, para ma-cure yung violation na gano'n, ipaliwanag mo yung side mo. Baka pasok sa emergency yan. Or hindi man maiintindihan. Bakit? Di ba kasi case-to-case basis yan eh. Kaya nga, due process. Hindi po pwede ka pag-explain eh. Para report ka na sa agency. Di ba sama para sa'yo na hindi mo lang pinakinggan yung side ko. Pinareport agad ako. O, di ba ibalik natin yung na yan, mga kataga na yan sa iyo. Kapag pinareport ka na hindi mo lang pinakinggan yung side mo. Hindi pwedeng salita lang. Hindi pwedeng verbally. Kailangan put it in writing para at least documentation. Ma-document yung sinasabi mo, may perma ka, na kapag gumawa ang officer ng report, ma-justify na ito po yung sinabi niya. Kasi kami mga officer, hindi naman po pwede na gagawa lang kami ng report na aayon lang sa aming pananaw. Dapat yung transparent, yung side mo at saka side ng officer na nag-handle doon sa problema mo. Ibabangga ngayon yan.
Si officer, i-attest siya ngayon yung report mo. Pwedeng sabihin niya na mapagbigyan natin kasi based to kasi pag hindi mo based to sa sinabi niya. Ngayon, kapag hindi kasi na nagawa ng explanation niya, lalabas niya, pag hindi ka binigyan ng sanction, sasabihin ng mga kasama niyo, bias yung officer, may kinikiligan, bata-bata system, yun. Kaya nga, pinag-i-explain tayo. Kasi nga, pinag-explain ka, di ba, ang sarap pakinggan na, salamat, hinihingi nila yung aking pananaw, pinapakinggan nila yung aking hinaing. Di ba? Ay pa tayo mag-explain. Or baka hindi lang marunong gumawa ng report, yun lang din yun. Yun nga sinasabi ko eh. Hindi ka pa kasi handa na maging isang security guard, papasok ka na. Ngayon, anong mangyayari pagdating sa trabaho? Kasi hindi ka knowledgeable. So, ang gulo. Kawawa ka, hindi ka matulungan. Ako, ang aim ko talaga is to help those security personnel na talagang hindi sanay, hindi marunong, walang alam. Marami akong na-handle ng mga security guard. Wala talagang kaalam-alam. Zero as in. First timer. Ako binibigyan ko ng chance. Hindi parang sobrang higpit, hindi po. Kasi ayokong tanggapin ka inyet, mapapahama ka lang sa detachment ko. Or worse, makapandamay ka pa. Yun yung tinitingnan namin mga officer. Hindi kami parang sobra namin binibigay yung standard na sobra. Hindi po eh. At the same time, there's a standard based on the contract. Pero kaya namang yan eh. I-waive or diba sabi, in every rules there's an exception eh. Exempted to the rule. Sige, bago ka. Kasi paano ka naman, kung talagang credible ka, makita namin na may potential ka, bibigyan ka ng chance. Kasi paano ka magkakaroon ng experience kung hindi bibigyan ng chance? Ngayon, kung hindi ka binigyan, hindi pa panahon. Kailangan mo munang pagdaanan. Kaya nga, di ba kaya nga tayo nag-aaral eh. Gusto mo maging doktor, maging piloto, maging teacher ka dyan, abogado ka dyan, kailangan mo na mag-undergo ng pag-aaral. Iyon yung sinasabi na dadaan ka muna sa proseso. Hindi po pwedeng nag-take ka ng board exam, ng bar exam, papasa ka ba? Ay yun yung prerequisite na kailangan bago ka to-make ng exam. See? So, ito rin yung prerequisite sa mga security personnel. Mag-undergo ka ng training. Diba? Ngayon, kung hindi, kasi ang dami na talagang ganun yan. Real talk tayo, kung titipot mo, may license ka na. Okay, given. Pero pag may lisensya ka na, dapat handa ka na natanggapin kung ano ang pwede mong gawin sa trabaho at mangyayari. Dapat napupulsum yan. Hindi po pwede, eto, lisensyado na ako, guard na ako. Kaya nga doon lumalabas yung term na gwardiya lang. Gwardiya lang po ako. Huwag mong nilalang lang ang pag-iitan. Yan ang number one na ayaw ko marinig sa mga security guard. Especially pag tinanong na, college graduate ka ba? Or undergraduate ka? Hindi po sir, high school graduate lang. Sabi ko, nilalang lang nyo lang ang high school. Nag-daycare ka, ilan yan? Nag-elementary ka, 6 years. Tapos nag-high school ka, 4 years. Tapos high school lang. Halos 12 years to 10 years, lalong may K-12 pa. Kaya huwag nilalang lang. Ako tinatanong ko lang, hindi ko i-underestimate yung kaalaman. Paano mo i-handle yung sarili mo despite hindi ka nakarating sa mga ganun? Wala po dun yun. Marami akong na-handle ng mga high school graduate, pero ang huhusay nila, hindi yan naging officer sila. Kasi wala yan sa tinapos eh. Kahit naman ngayon, di ba? Wala yan sa diploma kung gusto mo masaya sa buhay. O tapos ka nga, asan ka ngayon? Paasa ka pa rin sa magulang. Wala kang trabaho. Eh kasi ganito ako, graduate ako, hindi ako pwede sa ganyan eh. O di sige, kainin mo yung diploma mo. Kung mapusog ka dyan. Di ba? That is the realidad ng mundo. Kaya ako tinasabi ko sa mga guard na ayusin yung trabaho. Kasi swerte kayo sa mga agency na hindi na si kayo dumadaan sa tamang protocol. Darating sa detachment, hindi maayos ang uniform, may binigyan ng chance. Tapos, sasabihin pa, pag nag-apply, hindi po muna ako mag-start sir mag-ikot. Kasi siyempre, bibigyan mo ng OJT para maikot yung area. Kasi may susunduin pa ako. Hindi na may mga ganong sistema. Ikaw ba gusto may mga ganong card na sa simula pa lang, hindi pa nakapag-start, nakapagpaalam na sa agency na hindi mo napapasok. Ano ang magiging bunga niya pag naandyan? Diba? So, i-ano natin, i-assess natin yung sarili natin. Huwag tayong puro na lang pag binigyan ka ng explanation, akala mo, violator ka na. Hindi po gano'n. Para makita niyo yung side mo. At ito yung training grounds na makikita din naming mga officer na kaya mong i-depend sa iyo sarili mo. Kasi yun na tinitingnan ko din, okay sige, violator ka na. Pero ang aim ko pa doon, makita ko paano mo i-handle ang sarili mo pag binigyan ka ng explanation. Report, hiningian ka. Kasi makikita doon eh, okay, madaling. Kasi alam namin, nagkaroon ka ng white lies, hindi sinungaling. Kasi given, okay yun.
Kasi darating ang time. Sabi ko nga, tayong mga security personnel, lalo kayong mga playing card, pag nagkaroon ng problema sa area ninyo, kayo mismo ang mag-justify sa sarili ninyo. Kaming officer, katulong-katuwang nyo lang kami, pero not to the point, kami ang gagawa ng parang para ka ma-acquit sa problema mo. Ikaw mismo yan. By means of your explanation kung ano yung nangyari. Kung gano'n, sarili mo hindi mo kayang i-handle. Wala. Kasi sabi nga paano mo didepensahan ang area of responsibility mo kung yung sarili mo mismo hindi mo kayang i-handle, hindi mo kayang i-protect. Nonsense po yun. It doesn't work that way. Kailangan ang mga security personnel kayang i-handle yung sarili niya. Kaya sabi ko sa kanila, like kung sinasabi, even sa may card mounting ko sa formation natin, unahin yung isecure yung sarili niyo. Protektahan ninyo ang sarili niyo. Hindi sabi matulog ka, magtago ka, hindi yun Magtrabaho ka ng tama, gamit mo yung skill mo ng tama, use your wisdom, your knowledge sa pagiging security personnel. At kapag nagawa mo sa sarili mo yan, sigurado kung saan ka naka-assign, higit sa lahat, ligtas ang area of responsibility mo. Bakit? Safety ka maayos mong ginagampan ng trabaho mo Diba? Sino ang beneficiary niya? Kayo na mga security personnel. Kaya pag pinag-explain tayo, binigay ng officer ninyo ng explanation, magpasalamat kayo. Dapat andun yung unang pagpapasalamat. Thank you sir, binigyan mo pa ng chance sa magpaliwanag. Alam ko naman sir na may pagkukulang ako, mali yung nagawa ko, pero humihingi pa ako ng isang chance. Binigyan na lang po yung explanation ko. Kung sakali naman pong hindi aabot doon sa pamantayan po ninyo na ako'y maako'y, tatanggapin ko naman po lahat. Sana naman po magbigyan ako ng isang chance para po mapagpatuloy ko po yung trabaho ko. Alam po, nagkamali ako. Diba, ang daling magsalita Tapos nakalagay pa sa report mo yan hindi pag nabasa yun, syempre makikita ka ng potential na hindi ito talaga sinadya. Kung ganon, pinag-explain, magpapalipat na lang ako sa agency. Kasi may mga guardian akong ganyan. Ito, latest lang. Magpapalipat na lang ako sa agency. Kung isa magawa ko na explanation, aalis din at paalam. Iyon ba kakikitaan ka ng malasakit sa trabaho mo? Unang-una, andun na insubordination, may violation ka na naman. So, hindi ka nag-create ng solution sa problema, nagdagdag ka pa. Kasi kung nag-explain ka, that is the solution to your problem. Especially kung may backdoor ka na from the agency. Kasi tandaan nyo kami mga officers, hindi kami pwede magtanggal sa inyo. We have to request. Kasi dadaan pa sa agency yan. May due process. Dadaan sa client. Even though sinay ni client yan, mayroon pa ding policy ang agency and then the security na hindi pwedeng matouch din ng client. Pero mabigat ang sign ng client kapag pinirma yan, ni-notify yan. Dahil hindi ka na nakakatulong sa trabaho Kaya nga dapat make a solution. Huwag niyong hayaan na umabot pa hanggang kay client. Kasi mahirap. Kasi kaming officer, gagawin namin yun. Hindi para sirain ka. Kasi magtatanong din ang client, ba't umalis ang mga guard? Nauubos na yung guard dito, baka officer na ang problema. By means of the report na notify ni client, alam niya. That is the transparency. Hindi para siraan ng agency. Para malaman ni client, we are not tolerating those kind of mistakes. Kasi dapat ang officer marunong yan. Huwag tayong kampante. Kasi babalik sa ating lahat yan. Diba? So, explain ka na lang. Ngayon, nakapag-explain ka, si officer nakita naman. Ako, sa akin lang, may part, hindi ako mahirap pag-usap. Napakadali kong bigyan ng chance. Kasi siyempre isipin ko may pamilya to Kahit wala kang sariling pamilya, tao to, kailangan nito mabuhay. Kakain to araw-araw. Magbabayad ng boarding house to. So, bigyan ko pa ng isang chance. Kasi ako talaga, hinahabaan ko yung maximum tolerance ko talagang sobra pagdating sa mga tao natin. Ako yung tao na gusto ko silang tulungan. Kasi yun ang, kaya ako nagbablog para matulungan sila. Mahikayat na mahalin ang trabaho na bilang security guard. Kasi hindi po talaga biro. Sobrang hirap, sobrang bigat ng trabaho ng isang security personnel. Kaya ayoko nakakarinig na kwarta lang yan, trabahong tamad yan, mga bastos yan, arrogante ang mga ganyan. Sa mga kasama ko po ng security personnel, inilalaban ko sila. Ayoko pinasabihan yung mga guard ko na arrogante, bastos, wala kami hinahir. Ako ba mag-hire pag nagduman sa interview, pag bastos, alam, i-hire ko yan. Diba? Parang sinabi nila, pati officer to, bastos. Kasi nag-hire ng mga bastos. Kaya lang sinabi nila yun kasi nga hindi sila makalusot sa guard na marunong magtrabaho. Okay lang yun. Diba kasi nga sabi nga pag ang punong mabunga, talagang pinabato yan. Sa pagbato nila, kailangan
Sabi nga, ipunin mo yung mga pinukol na bato sa'yo, gawin mong isang imperyo. Make an infire to those stone, na sabihin, lalo mong pagkalingin yung sarili mo. Huwag kang matinag sa mga bato na yan. Kasi ang mga bato na yan, kung minsan, yan talaga ang tutulong para maging matatag ka bilang isang security personnel. So dapat sa mga basic, aralin natin, explain, paliwanag. Kasi ano na yun ang explanation, iyan yung way para kaya mo ihatid yung sarili mo. Pag sabi, o di may nagkamali ka, ako tinudor, i-explain ko yan. Bibigyan mo ng chance na mag-explain eh. Hindi pag lagi mag-explain ka, galit na galit, para akala mo may violation na mali. Kaya mga security person, pag nag-explain tayo, gawin agad. Or kung hindi, sir, mag-explain muna ako para naman makita niyo yung side ko. Susulat ko na lang po. Yan. Yung mga advanced ka na, or gumawa ka na agad ng explanation mo pag may problema ka, parang mo, gawa ka, sir, ito na po, nag-advance na ako. Kasi alam ko naman po protocol ito at maganda, sir, napapakinggan niyo yung panic ko din po. Di tapos, di ba? Or, ay ba takot lang magsa kasi hindi marunong gumawa na, pero magpatulog po kayo. Ako magsabi na sa akin, gawa mo ako ng expression ng gagawin, tuturuan kita para ma-acquit ka. Pwede naman yan eh. Ako ginagawa ko sa mga guard ko dati yan eh. Ano bang problema mo? Kasi pinaparosan ng agency kasi siyempre pag agency nag-command, kailangan sundin namin, hindi ko pwedeng i-break, di ba? O anong dahilan daw? Ganito, sige, gawa tayo ng explanation mo, turuan kita. O tapos, tapos nagkukunik sa amin sa agency. Sige sir, pagbigyan na natin, masipag naman yung tao, nagkamali na. O, susuway ka sa officer mo, pupunta ka sa agency, bigyan ka ng back to work. Kung ginawa ka na report ng officer mo dahil sa ginawa mo puro problema kasi ang recorded ng performance yun, not to the agency, to the detachment office kung saan ka naka-assign. Andun yung mga record mo. Siyempre sa agency, hindi naman alam nila yan. Ngayon may padrino ka doon. Okay, walang problema yun. Lahat naman tayo ganun eh. Pero, sustain ba ng padrino mo kung palpa ka sa detachment mo? No. Sabi ko nga kung meron kayong mga padrino dyan sa agency, okay yan. Pero ipakita nyo naman sa kanila na deserving kayong tulungan. Hindi gagamitin sila para ka ma-acquit. Sa akin po hindi pwede yun. Kasi I have to justify. Ayoko kasi ng mga ganun style na malakas ka kay ganito, kaya sabi kahit anak ka pa na may-ari ng agency, hindi kayo pagpapalit sa trabaho, sa negosyo. Kumikita ang agency, kakarampot lang na sisirain mo pa bilang anak, kamag-anak. Diba? So nonsense. Sabi ko, ang kailangan mo bigyan ng pagpapahalaga ang padrino na tunay mo sarili mo. Kasi pag mahusay ka, pagkatatanggulin. So, explain po tayo. Huwag niyong kakalimutan po yan na mali ang pagpapa-explain. Iyan ang tamang way para malaman ng mga officer o ng sino pa man na hinihingi explanation mo kung ano yung side mo base dun sa sinabi mo. Yun lang po at marami pong salamat. I hope nakatulong po ito sa mga security personnel. Kaya ingat po mga kapwa security personnel, especially sa mga plain guard. Trabaho lang po ng maayos at payabungin ang kaalaman bilang mga security personnel. Ingat po kayo at God bless po sa ating lahat.